Pag-uwi nga ng ating bida ay nagtungo siya sa kanilang paaralan, dito ay iniisip niyang, sa wakas nakabalik din ako sa tahimik at mapayapang buhay. Pero bigla nitong naalala ang kanyang mga minamahal na kaklase at iniisip kung na-miss na kaya siya ng mga ito. Pero ilang sandali pa ay mayroong isang bola ang mabilis na patungo sa ating bida mula sa mga naglalaro ng basketball. Nagulat nga ang babae sa Gedli nang makita niya ito habang ang mga naglalaro naman ng basketball ay kinukuha ang atensyon ni Shu. Pero hindi man ito nakatingin ay nasalupa din niya ang bola gamit ang kanyang mga kamay. Kaya naman nagulat ang mga ito sa reflex niya at mukhang ang katawan umano ng ating bida ay kusang nararamdaman pag may parating na panganib. Tinanong naman ni Shu kung sinong gago ang nagmamay-ari ng bowlang ito, dito ay sumagot ang lalaking ito at sinabing ihagis mo na dito yan. Nainis nga ang ating bida nang bigla na lang pinapabalik sa kanya ang bowlang ito, at sa inis nga niya ay unti-unti niyang hinihigpitan ang hawak dito hanggang sa tuluyan itong sumabog. Matapos niyang pasabugin ang bola ay tinalikuran na ng ating bida ang mga ito, kaya naman napatanong sila kung sino daw ba siya at wala naman silang nababalitaan na may estudyanteng baliw ang vital class, with negative emotion syempre. Pero ilang sandali pa ay naalala nilang meron daw pala at habang iniisip ang malademonyong muka ng ating bida ay napatanong at sinabi na lang ng mga ito na, di ba matagal na siyang wala dito? Nasa mood naman ng ating bida dahil kakabalik niya pa lang sa eskwela ay kumita na ito ng negative emotion. Samantala sa classroom naman nila Lucio ay akila mong may kuliling itong si Lingling na tila Lea Salonga ang artehan habang sinasabi na, Jiwe ako'y nabibighani sa buo mong pagkatao. Kaya naman tinanong nitong isa kung 9love na ba agad ito kahit minsan niya palang itong nakita, sa balita. Kaya naman nagagalit nitong sinabi na si Jiwei umano ay madaming nailigtas na cultivator sa ruin, kaya naman anong masama kung magustuhan niya ito, sinabi pa nitong si Coral umano na kinahuhumalingan niya ay 9love na sa iba. Kaya naman habang tinitignan nito ang patungkol sa breaking news kung saan may jowa na umano itong si Coral, ay tinamaan ito ng kidlat sa ulo na dulot ng emotional damage. Bigla ngang sumakit ang dibdib nito at sinabing ayaw ko na munang pag-usapan yan. Binago na nga nito ang usapan at tinanong kung kilala ba nila ang misteryosong miyembro ng Dragnet na nagtungo sa Kochang Ruin. Balitang-balita nga ngayon ang patungkol sa misteryoso na, weirdo pang miyembro ng Dragnet kung saan tinawag pa itong Flashman, at kung kailan umano matitigil ang kalokohan nila ni Yixiao. Napaisip nga ang mga ito kung sino ang kasama ni Yixiao na pumasok sa Ruin, sinabi nga ng isang ito na hindi naman mahirap hulaan yan kasi siguradong miyembro din ng Dragnet ang kasama niya. Pero sinabi naman ni Kalbo na, ayon umano sa balita ay bata pa ang kasama ni Yixiao sa Ruin at malamang daw na isa ito sa mga genius na pinapaboran ng mga leader ng Dragnet. Bigla ngang may naisip itong si Lingling nang marinig ang salitang genius, kung usapang genius nga daw ang pag-uusapan ay ganap ng si Rank si Qingxi, pero tinanong niya ang mga ito kung bakit sa tingin nila ay hindi pa bumabalik si Lu Shu matapos ang pagsusulit sa capital. Kaya naman tinanong ni Kalbo ang mga ito kung sa tingin ba nila ay si Lu Shu ang kasama ni Yixiao sa Kochang Ruin, pero sinabi naman itong heartbroken na tagahanga ni Coral na hindi ito maaari, habang si Lingling lang naman ay tahimik lang. Ay bigla nilang naisip na malapit si Lu Shu kay Yixiao kung saan tinatawag niya pa itong kapatid, at dahil si Rank daw si Lu Shu ay malamang nga na siya ang misteryosong miyembro ng Dragnet mula sa balita, na kinahuhumalingan naman ngayon ni Coral. At dahil napag-usapan nga nila ang demonyo, bigla itong sumulpot sa pintuan ng kanilang classroom dahilan upang magulat ang lahat ng mga ito. Pagpasok nga ng ating bida ay ngiting gago agad ito habang binabati at sinabihan niya ang mga ito ng long time no see mga minamahal kong kaklase. Agad-agad nga ay pumasok ang madaming negative points sa ating bida, at inaasahan na daw niya ito sa mga mahal niyang kaklase, kaya naman ipapaubaya na niya sa mga ito ang pagpapailaw ng ika-6 niyang bituin sa galaxy. Ilang sandali pa nga ay una na nitong inasar si Lioli kung saan sinabihan niya itong, himala makapal at mahaba na ulit ang mga buhok mo. Habang nag-iapoy nga sa galit si Lioli ay nagtungo si Shu kay Jiang, at kinamusta naman ito kung kamusta ang out of country ng ating bida. Nagulat nga si Shu dito at inisip na alam ni Jiang ang tungkol sa pagpasok niya sa Kochang Ruin, pero hindi na daw ito bago ang ganitong bagay pag si Jiang ang kausap niya. Dahil umano sa ang pamilya ni Jiang ay may miyembro na isa sa pinakamataas na opisyal sa Dragnet, pero iniisip din ng ating bida kung alam na ni Jiang na nakuha ni Shu ang core ng Kochang Ruin. Sinabi na nga lang ni Shu na ayos lang naman daw ang trip niyang ito,
Sinabi din nito na madami pa siyang kailangang ma-improve sa sarili niya at kung makakapasok pa siya muli sa ruin ay mas mainam umano, at sa dami nga ng kwento ng ating bida ay hindi na nakapagsalita si Jiang. Iniisip na nga lang ni Jiang kung bakit tila nagre-report ito sa kanya at sinasabi ang lahat ng napagdaanan at nangyari sa kanya sa loob ng ruin. Ilang sandali pa ay di na matake ni Jiang ang kadaldalan ng ating bida kaya naman sinabi nitong, tama na mag-umpisa ka na lang maghanda. Napatanong nga si Shu sa kung anong ibig sabihin ni Jiang, sinabi lang naman ni Jiang na, hindi mo ba talaga alam o nagkukunwari ka lang, ang ibig sabihin nga nito ay ang mas malaking responsibilidad na ipagkakatiwala sa ating bida. Parang bata nga na natahimik ang ating bida dahil hindi pa din ma-process ng utak niya ang sinasabi ni Jiang, kaya naman mabilis nitong nilapit ang kanyang upuan sa ating bida. Dito ay sinabi niya na ang Dragnet ay kasalukuyang naghahanap pa din ng miyembro nila na ipapadala sa abroad para pumasok sa mga ruins. Tuluyan nang nag-load ang utak ni Shu, kaya naman iniisip ni Jiang kung na-shock ba ito sa sinabi niya. Pero nagulat ito nang biglang hawakan ng ating bida ang kanyang mga kamay. Nilapit nga ni Shu ang kanyang mga mukha kay Jiang kaya naman bahagya itong namula. At sinabi ni Shu na mayroon siyang importanteng katanungan kay Jiang. Dito nga ay tinanong niya kung ang mas malaking responsibilidad ba na sinasabi ni Jiang ay ibig sabihin mas malaki ang sasahodin niya. Ayon pera pala ang iniisip ng ating bida kaya naman hindi na lang nakakibo itong si Jiang at nagbigay ng negative points sa kanya. Samantala habang pauwi nga ang ating bida ay iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ni Jiang, dito ay na-realize niya na hindi hawak ni Ye Xiao ang overseas affairs ng Dragnet. Muli nga niyang naisip na hindi talaga umaasa si Ye Ting na makuha ni Ye Xiao ang formation core ng Kuchang Ruin, at nais lang nito na guluhin at buwesetin ni Ye Xiao ang lahat ng cultivator sa iba't ibang panig ng daigdig. Pero baguhan pa umano siya kaya imposible na ipagkatiwala sa kanya ang napakahalagang posisyon na ito. Pag-uwi nga ng ating bida ay sakto namang gising ni Xiaoyu, at habang nag-uusap ang mga ito sa kung anong nais nilang kainin ay may anino namang tamang silip lang at nakikinig sa kanilang usapan. Ang squirrel nga na ito ay tila may mabigat na problema at natatakot itong magpakita sa magkapatid, at minabuti na umiwas muna sa kanila. Pagsapit ng gabi habang nagyuurong ang ating bida ay tumawag sa kanya ang guro nila na si Yutang, nang sagutin na ito ni Shu ay sinabi ni Yutang na malapit nang matapos ang pagpapatayo ng cultivation colleges, at gaganapin umano ang entrance exam ngayong taon na ito. Dagdag pa nito ay kailangang mag-focus ni Shu sa kanyang pag-aaral dahil bilang top student ay nakakahiya kung babagsak ito sa exam. Ilang sandali pa ay tinanong ni Yutang kung bakit napapabuntong hininga ang ating bida. Sinabi nga ni Shu na kailangan ko pa ba talagang mag-exam, nagbuwis naman ako ng buhay ko sa Kuchang Ruin para sa ating bansa. Sinabi naman ni Yutang na lahat ng estudyante ay kailangang mag-take ng exam. Pero paulit-ulit lang sinasabi sa kanya ng ating bida na nagbuwis siya ng kanyang buhay para sa kanilang bansa kaya naman hindi na ito nakapagsalita. Ilang sandali pa ay napipikon na ito nang sabihin ng ating bida na, ba't kaya di na lang ako kuning guro ng Dragnet, pwede ka bang mag-send ng proposal sa Dragnet, pwede akong magturo kung paano nila ma-handle ang mga panglalait ng tao at kung ano-ano pa. Sa galit nga ni Yutang ay lumabas na ito sa cellphone ng ating bida at humihiyaw habang sinasabi na, wala akong pakialam kung ano ang ginawa mo para sa ating bansa, at kahit pa damyugo yung utak mo kailangan mo pa ding mag-take ng exam, pag bumaksak ka ay ipapadala kita sa Public Security Department. Matapos nga ang kanilang pag-uusap ay sinabi ng ating bida na mukhang hindi niya maiiwasan ang exam na ito, bigla nga itong nagpalit ng kasuotan at sinabing hindi naman ako takot sa kahit anong pagsusulit. Pero mukhang maganda din daw umano ang ma-assign sa Public Security Department pero nakakapagod umano ang pagpatrol ng mga ito para mapigilan ang mga cultivators sa paggawa ng krimen. Gayunpaman ay magkakaroon naman siya ng oportunidad na magpunta sa black market, at magandang lugar daw ito. Pero muling tumunog ang kanyang cellphone, at si Yutang nga ulit ang tumawag sa kanya, kaya naman tinanong ng ating bida kung approve na ba ang pagiging guro niya. Pero nagalit lang ito at sinabing may pinadala akong file sa iyo. Tignan mong maigi yan at kung may katanungan ka pa ay tawagan mo na lang ako. Tinignan nga niya ang file na sinend sa kanya ni Yutang, dito ay nakita niya ang patungkol sa mga daga na ninanakawan ang iba't ibang grocery sa kanilang lugar at malala na nga daw ang mga ito. Habang pinapanood nga niya ang video na sinend sa kanya ay iniisip niya mauutak ang mga dagang ito. Ilang sandali pa habang tinitignan pa niya ang ibang detalye sa mga report ay, makikita ang galit ng ating bida at tila nagliliyab na kulay pula ang mga mata nito,
Tamang kain lang naman ng squirrel na ito habang nanunood, pero tumayo ang lahat ng balahibo nito nang maramdaman ang aura ng galit ng ating bida. Nanginginig nga ito sa takot ng lapitan nito ng ating bida, nanginginig nga ito sa galit habang tinatanong ang squirrel kung siya ang may kagagawan sa mga pinapakita niyang report at video mula sa kanyang cellphone. Napamura na nga lang ang squirrel dahil hindi niya inaasahan na mabibisto agad-agad ang mga kalokohan niya kasama ang buong grupo ng dagang habang wala ang ating bida. Bilang kaparusahan ay pinatranscribe ng ating bida ang classic trimetric kaya naman naiyak na lang ang squirrel na ito. Kinabukasan sa paaralan ni Shu pagpasok nito ay, binabati siya ng mga nakakasalubong sa kanya, at pinag-uusapan ng mga kababaihan na kinikilig pa sa kagwapuhan niya, kaya naman iniisip ng ating bida na sinong mag-aakalang magiging artista o sisikat siya pagbalik sa kanilang bansa. Samantala bigla namang damaykit sa kanya si Jiang habang naglalakad sila ay sinabing, nang hiram ito ng mga libro at tinanong ang ating bida kung gusto ba niyang mag-review kasama siya. Pero sinabi lang ng ating bida na pass muna hanggang sa bigla namang sumulpot ang lalaking ito na may hawak na libro at tinatawag ang ating bida, itong kalbong ito nga ay isa sa mga guro ni Shu at pinapapunta ang ating bida sa kanyang opisina upang mag-submit ng vacation report niya. Ilang sandali pa matapos gumawa ng report ang ating bida ay sinabi niyang mauuna na siyang umalis. Samantala pag-uwi naman niya sa kanilang bahay ay nakita niya ang isang bounty report. Ang mission nga sa bounty na ito ay ang patayin ang misteryosong miyembro ng Dragnet at ang reward umano ay isang Earth-type na kayamanan. Dito nga ay naisip ng ating bida na nakatuon na sa kanya ang atensyon ng Kamisho sa Dark Kingdom. Iniisip nga ng ating bida na masyadong maganda ang binibigay na reward ng Kamisho para lamang mapatay siya. Pero hindi naman umano siya basta-basta mapapatay ng kung sino man ang magnanais sa reward ng bounty na ito, dahil malapit lang naman sa kanya si Yishao, at isa pa ay madalas namang magtungo si Nieting sa kanilang lugar, kaya kung sino man umano ang magnanais na patayin siya ay mahihirapan din. Pero dahil sa kim sa kayamanan ng ating bida ay nanghihinayang ito sa premium sand o earth-type na kayamanan na ibibigay bilang pabuya sa makakapatay sa kanya, at kung sana lang daw ay may ibang paraan upang makuha ang reward na ito. Bigla namang tumawag ulit si Yutang sa ating bida kaya nagtataka ito sa kung anong nais nitong sabihin. At nang sagutin nga niya ang tawag ay sumisigaw ito at sinasabing, patungo ako sa inyong lugar ngayon kasama ang buo kong team magkita tayo sa eskwelahan. Pagpatay nga ng tawag ay iniisip ng ating bida kung bakit ang grupo nito na nasa city ay magtutungo sa kanila sa kalagitnaan ng gabi, at kung pinadala daw kaya ito nila ni Yeting upang protektahan siya mula sa mga bounty killers. Ilang sandali pa ay nagningning naman ang mga mata ng ating bida nang tawagin siya ni Xiaoyo na kumain ng noodles. Dito ay tinanong niya si Xiaoyo kung ano ang gagawin nito pag binigyan siya ng premium sand ng ating bida, at sinabi lang naman ni Xiaoyo na gagawa siya ng kastilyong buhangin. Iniisip nga ni Xiaoyo kung ano na naman ang kalokohang iniisip ng ating bida, habang sige naman ang kain ni Shu ay iniisip niya kung magagamit niya ang maskara at sa tulong ng kanyang mga spirit clone at ni Anthony, para makuha ang reward mula sa bounty. Ilang sandali pa sa labas ng kanilang paaralan ay ginaw na ang ating bida, at makalipas ang ilang oras na paghihintay ay, nagmukha na itong matanda habang iniisip kung nasaan na si Yutang at ang grupo nito. Bigla namang huminto ang sasakyang ito sa harap ng ating bida kaya nagulat ito, habang ang mga sasakyang ito nga ay iniilawan ng ating bida, ay kinikilala naman niya ang mga nakasakay dito kahit pa nasisilaw ito. Ilang sandali pa ay binaba ni Yutang ang bintana ng sasakyan at sinabi sa ating bida na sumakay na. Dahil magtutungo umano sila sa isang bundok sa Mangshan. Habang nasa biyahe nga ang mga ito ay sinabi ng ating bida na hindi niya kailangan ng proteksyon nila Yutang, dahil wala naman daw maglalakas ng loob na pumatay ng isang C-rank sa kanilang bansa. Pero inakbayan niya lang ang ating bida at sinabing, sino ang nagsabi sa iyo na walang maglalakas loob upang patayin ng isang C-rank? Papatayin ka na namin ngayon, kaya naman magkahalong gulat at pagtataka ang nararamdaman ni Shu. Habang nasa biyahe nga sila ay nagwawala na ang ating bida, at pilit ko makawala kay Yutang dahil sa sinabi nito. Ilang sandali pa sa isang bundok sa Mangshan, ay nagulat ang ating bida nang makita niya ang isang lalaking ito at sinabi ni Yutang na, siya si Mingyu ang spy natin sa ibang bansa, at nandito siya ngayon upang patayin ka. Nang magsalita nga ito at sinabing kinagagalak kung makilala ka ay kinilabutan at natakot ang ating bida. Habang tumatawa lang naman si Yutang ay tinanong ng ating bida kung ano na naman ba ang nais ipagawa sa kanila ni Nieting,
At kung bakit tila masaya pa ang mga ito matapos sabihin na papatayin nila ito, sinabi lang naman ni Yutang na, "Huwag kang kabahan, hindi kita papatayin ng totohanan, dadayain natin ang pagkamatay mo at mga ebidensya upang makuha ang Premium Sand sa Dark Kingdom." Dagdag pa nito ay gagawin umano nila ang lahat ng kanilang makakaya upang magiging makatotohanan ang fake na kamatayan ng ating bida. Isa pa ay hindi naman daw ito ang unang beses nilang gagawin ito kaya tiyak na paniniwalaan ito ng lahat. Hindi nga makapaniwala ang ating bida na ang malaking organisasyon ng Dragnet ay lolokohin ang lahat para lang makuha ang reward sa bounty. Sinabi naman ni Yutang na, "Huwag kang masyadong mag-isip sino ba ang aayaw sa ganun kagandang reward. Ang paghihigante ay pwedeng ipagpaliban, ang importante ay makuha muna natin ang reward." Dito nga ay sinabi ng ating bida na payag na siya at gagawin niya ang lahat upang makuha nila ang reward, habang iniisip na may ganitong style din pala ang Dragnet. Sinabi naman ni Mingyo na handa na umano sila at mas mainam kung gagawin nila ito sa isang eskinita. Agad-agad ngang nagpalit si Yutang ng kanyang kasuotan habang sinasabi na maganda nga sa eskinita, mas makakakuha tayo ng magandang anggulo dun. Ilang sandali pa ay iniisip ng ating bida kung ito ba ang sinasabi ni Yutang na team niya, dahil tila professional nga daw ang mga ito sa pandaraya. Nagsimula na nga ang kanilang eksena at si Yutang ang direktor nila. Sa eskinita habang naglalakad ang ating bida ay biglang lumabas itong si Mingyo mula sa isang kanto habang hawak ang isang patalim kung saan hindi naman ito napansin ng ating bida. Ilang sandali pa ay lumundag ito patungo sa ating bida upang atakihin ito at nagulat naman si Shu, kaya mabilis niyang inilabas ang Divine Water upang sanggahin ang pag-atake nito. Pero di inaasahan na walang magiging epekto ang kanyang Divine Water sa patalim ni Mingyo kaya naman nasaksak ang ating bida. At dun nga natapos ang Scene 1 sa pandaraya sa kamatayan ni Shu. Pinuri nga siya ni Yutang dahil sa galing nitong umarte at tila natural niyang galaw, dahil nung huli daw nila itong ginawa ay inabot sila ng magdamag. Bigla naman siyang tinawag ng isang ito at aayusin daw ang make-up ng ating bida. Nang makita nga ng ating bida ang baklang ito ay naiisip niyang nag-hire pa talaga sila ng makeup artist para sa mga special effects nila. Kaya naman daw lubos siyang humahanga sa pagnanais nilang makuha ang reward mula sa Dark Kingdom. Sa pangalawang eksena naman habang nahihirapang naglalakad si Shu upang makatakas sana kay Mingyo, kung saan duguan na ang kanyang dibdib dahil sa natamo niyang pinsala ay bigla itong nagulat, nang makita niyang nakasunod lang pala sa kanya si Mingyo kaya naman sinubukan itong tumakbo palayo. Muli naman siyang inatake ni Mingyo dahilan upang masugatan ito sa kanyang balikat, at mabilis nga din itong nakahabol sa kanya, kaya naman nilabas ng ating bida ang kanyang sibat at inatake ito. Pero mabilis lang itong nakaiwas at muli siyang inatake sa kanyang likuran, mabilis naman itong umatras palayo kay Mingyo hanggang sa manghina na lang ito dahil sa mga natamo niyang pinsala at nawalang dugo sa kanya. At habang naglalakad naman si Mingyo palapit sa ating bida ay sinabi nitong, "Pagkakataon ko na ito." Mabilis nga niyang inatake ito gamit ang kanyang sibat, at sa lakas ng kanyang pag-atake ay bumagsak ito kaya napatanong ang ating bida kung napuruhan niya ba ito. Pero nagulat ito nang bumaon sa kanyang likuran ang patalim ni Mingyo. Habang nakatalikod nga ang ating bida ay sinamantala nito ang pagkakataon upang makapag-sneak attack ito at sinabing ito na ang katapusan mo, at tapos na nga ang acting. Nagtungo naman agad sa kanila itong si Yutang at sinabing, "Tapos na tayo, magpahinga na kayo at ako na ang bahala sa editor upang mas maging makatotohanan ang bawat eksena." Paghugot naman ni Shu sa patalim mula sa kanyang likuran ay sinabi nito na make-up palang mahigit 1 oras na. Kailangan ba talaga itong gawin? Pero lumapit at umakbay lang naman sa kanya si Mingyo at sinabing ang mga taga Dark Kingdom ay tinitignan lahat ng detalye kaya mainam na ang sigurado. Iniisip naman ng ating bida na itong si Mingyo ay marami ng karanasan sa ganitong gawain dahil magaling na ito sa pag-arte. Sinabi naman ni Mingyo na nung mga panahon umano na ang kamatayan naman niya ang Paineki nila ay tinanong pa ng Dark Kingdom kung ang mga sugat sa video ay totoo, buti na lang daw at magaling ang makeup artist nila. Kaya naman naisip ni Shu na malamang daw na si Mingyo ang ginawa nila ng fake na kamatayan nung nakaraan. Tinanong nga ni Shu kung sino ang naglagay ng bounty sa ulo ni Mingyo. Dito ay sinabi niyang ang Kamisho din dahil sa nagkaroon nito ng problema sa kanila habang nasa ruin sila. Makikitid nga daw ang utak ng mga taga Dark Kingdom dahil simpleng problema lang naman daw ang nangyari sa kanila pero nilagyan siya ng bounty. Matapos nga daw ng fake na kamatayan niya ay naging spy na lang siya at pumapatay ng mga individual cultivator pero nagpapasalamat naman daw ito ngayon at nagkaroon siya ng pagkakataon na makabalik sa kanilang bansa dahil kung hindi ay masisiraan na siya ng ulo.
Napapaisip naman ang ating bida dahil parehas ang sitwasyon nila pero ayos lang daw kaya na ginawang spy itong si Mingyo dahil napakadaldal nito. Ilang sandali pa ay tinanggal naman ni Mingyo ang kanyang hood at nang makita ni Shu ang mukha niya ay sinabi nitong, "Walang ya ang gwapo mo, kamukha mo yung kontrabida sa anime na pinapanood ng kapatid ko, napakagaling mo pang umarte isa kang kahangahangang nilalang." Natawa na nga lang ito sa ating bida at sinabing madami na kasi akong napanood na ganitong palabas, pero mukhang overacting ako kanina at nais ko sanang ulitin ang bawat eksena, pero humingi lang naman ng pasensya sa kanya si Shu dahil mukhang hindi niya na-control ang lakas ng pag-atake niya dito kanina. Masakit nga daw ang ginawang atake ng ating bida pero ayos lang naman daw siya, yun nga lang ay tila naiibigan na daw niya ang sibat ng ating bida, pero ibang sibat ang tinutukoy nito. Kaya naman biglang napalayo ang ating bida dito habang iniisip na may kakaiba sa isang ito. Habang tuluyan ng naglalakad palayo sa kanya ang ating bida ay sinabi nitong, "Ayaw mo ba sa mga taong katulad ko?" Sinabi nga ng ating bida na hindi naman sa ayaw ko sayo at ginagalang ko din ang pagkatao mo. Natuwa nga ito sa sagot ng ating bida, kaya naman hinawakan niya ang mga kamay nito at tinanong kung small o medium ba ang sibat niya. Mukha namang hindi naibigan ni Shu ang tanong niya kaya sinabi nitong XXL ito, "Kaya mo ba?" Pinagpawisan nga ng malala ang baklang ito ng malamang XXL ang sibat ng ating bida. Hindi nga ito makapaniwala habang iniisip na hawak niya ang sibat ng ating bida, habang si Shu naman ay mabilis na kinuha ang baso ng tubig mula sa matanda, upang makaiwas na din sa hindi kanais-nais na usapan nila. Matapos nga nitong makuha ang inumin niya ay lumapit ito sa ating bida at sinabing, "Hindi ko naman gustong maging ganito ako, pero hindi ko alam kung anong pwedeng gawin upang mabago ito." Nakatingin lang naman sa kanya si Shu at ilang sandali pa ay sinabi niyang mainit na tubig pala ang laman ng baso mo. Bigla nga nitong naramdaman ang init sa hinahawakan niyang baso, dahil kanina ay init lang sa pagnanais na mahawakan ang totoong sibat ng ating bida ang nararamdaman niya. Ilang sandali pa ay tumapon sa kanya ang mainit na tubig na laman nito sabay sinabi sa ating bida na, "Mas masarap sana sa pakiramdam kung mainit na katas mo ang nasa aking muka." Sumakit nga ang ulo ng ating bida sa baklang ito kaya naman napatakip na lang siya ng kanyang muka.